What is up, Ride Fam? Welcome to my channel. So for today's video, magpapa-install tayo ng modifications para sa ating Subaru WRX STI. In terms of reliability mods ang ipapa-install natin today. Ano-ano yung mga yon? Stay tuned. At bago ang lahat, kung bago kayo sa channel na to, I hope you can consider subscribing to my YouTube channel. Nang sa ganun ay maka-follow kayo sa mga updates at mga videos na i-upload ko regarding sa progress ng aking build sa aking STI at sa mga car vlogs, moto vlogs, driving vlogs at riding vlogs. Kung mahilig kayo sa mga yon, please hit the subscribe button at mag-upload ako ng maraming videos para doon. Kaya ano pang hinihintay natin guys? Simulan na natin ang video na to. Very exciting itong video na to guys para sa akin personally kasi finally magkakaroon na ako ng mga reliability modes para sa STI. Sa mga nakakaalam ng mga Subaru WRX STI, alam nyo naman na very fragile yung car na yan, kaya kailangan talaga ng mga reliability modes. So ang dala natin ngayon ay si Esther, ang ating Forester. Tawag ko sa kanya Esther. Dala-dala ko yung mga modifications natin sa likod. Pupunta ako ngayon sa warehouse namin kasi doon ang home service process ng usapan namin ng mechanic na mag-i-install ng ating modifications for today. So samahan nyo ako guys at punta na tayo doon sa ating warehouse. Okay, so andito na ako sa warehouse. Ayan yung ating baby. Wow! Ating STI. Sige, magpapark lang muna ako. Ayan, so ito yung ating Subaru WRX STI. It's the 2020 version. The yellow calipers, lime green calipers. Ayan, itsura ng engine bay niya sa ngayon. Ang natitirang pula dyan, ito, tsaka to. So hanggat maaari lahat ng modifications ko, itim lang para sa ito. Papalitan natin radiator, aluminum na ang ipapalit dyan. Yung AOS, I expect ko dito ilalagay yan. And then yung MAF hose dito. And then the rest, papakita ko na mamaya. So nandyan na yung installer natin, si DIY Mechanic. Ito ang langis na gagamitin natin. Motul 8100 XS Gen 2 5W40. Boss, sa experience mo, 5W40 sa Pwede. stock? Pwede, sa stock. Ang nilalagay nila 5W30 pero mas ayun maganda yung 40 sa init. Sa init. Pero sa acceleration may kabigatan ng konti. Sa cold start may pagbabago, medyo mabagal. Mabagal mag-hit. Hindi, Okay. mas mabagal siya mag-rev. Mag-rev. Matagal siya mag-rev. Okay. Pero pag nag-warm na, halos same na. Same na. Tapos yung coolant, dito ko siya nilagay. Nabili ko siya sa Lazada. Lazada ba o Shopee? Lagayan to originally ng gas. So according kay DIY Mechanic kasi 8 liters ang kailangan natin. Pero ang binili ko 10 liters para lang sigurado. Kung may matatapon man. So tig 5 sila. Drain muna tayo ng coolant na boss. And guys, nagla-live na si boss DIY. Follow nyo siya guys. Very informative yung kanyang ginagawa guys. At magkakaroon ka ng deeper appreciation kahit hindi mo masyadong naintindihan. Ako personally, may mga terms ako hindi naintindihan. Pero nagkakaroon ako ng deeper appreciation sa kotse natin. On how it operates and how it works, no? Especially dito sa Subaru. Yan, very passionate siya sa pag-ayos ng mga Subaru guys. Follow nyo siya sa kanyang page, DIY Mechanic. Tingnan ko naman masasabi ni boss sa ating mga aftermarket parts. Tingin mo boss, masasabugan pa ba ako niyan?
Meron, boss. Meron pa rin? Meron pa rin. Pag di ka nag-check ng coolant at saka langis. Nako! Kailangan bago ko bumiyahe, boss, i-check mo. Checkin lagi? Oo. Kasi kahit maganda yung mga performance parts mo, kung hindi na-check yung langis at coolant, wala rin. Okay. Ano bang dapat i-check dyan? Paano i-check? Engine oil, Kung nasa level lagi bago bumiyahe, boss. okay. Tapos coolant. Yun lang dalawang yun. Coolant kung itong reservoir Mauubos. nauubos. Pero maganda, boss, kahit nakikita mong hindi bumabawas dito, silipin mo na lang dito. Kasi minsan Okay. bumababa to, hindi siya nakakahigop na rito. Okay. Pero same concept yan, kapag mainit, di rin pwede Huwag yung buksan. buksan, no? Okay. Yung mga clutch. Pero hanggat di nauubos clutch mo, boss, huwag ka muna magpalit. Ano bang sintomas Sulitin mo. nun? Paano ba nalaman yun sa clutch? Sintomas na, sliding, boss. Sliding? Pagka nag-rev ka ng malakas, matulin na yung tunog ng makina pero walang takbo. Okay. Kumbaga yung rev mo medyo mataas, pero yung takbo mo parang hindi proportion dun sa rev. Okay. Naiiwanan. Tapos yung iba, nag-upgrade ng intake. Ang meron ako yung MAF hose. Yan din yata intake papuntang turbo ba? Hindi, ito lang yun. Yun. Yan. Parang yan. Papalitan lang yan. Tapos yung drop-in na boss, ganun. AEM. Pero ito, okay lang to kahit walang tune. Kahit walang tune, boss. Kahit walang tune. Kasi hindi ka naman nagbago Ng pinaka-intake. Okay. Mukhang papasok. Mukha ba? Mukhang papasok? Mukhang papasok. Yun. Mas okay kung pasok. Oo nga. Kaya lang naman nag-i-install ng killer bee. Kasi yung welding na to, yan. Yung welding na yan sa original, nagkakaroon ng singaw. Yung original. Ngayon, yun yung nagkukos ng oil starvation. Papalitan din yung oil sump. Ito oil sump pala, ito yung bubble, yung sticker. Wala nga eh, nahanapan ko ng sticker eh. Ayun, meron! Oh, nice one! Ayan, nice sticker. Tapos, Buti na huli mo, boss. Pa-sticker si Killer B. Kaya maganda ikabit to dito. Parang pogi rin siya dito, guys, no? Parang okay yan dito or ba natin to Pwede rin dito dito or dito. Para mas maangas siya dito, guys. Diba? Comment down below, guys, kung saan siya okay. Medyo takot nga ako gamitin to nang wala pang AOS eh. Sa mga napanood ko sa YouTube, parang kailangan siya. kailangan mo i-reverse cooling. Yung reverse cooling, mas kailangan yun. Mas kailangan mo po si reverse cooling. Yun yung big 3 yata yun eh. Sinasabi nila AOS, cylinder 4, tsaka Yung killer bee sa baba. Killer B. Oo. Sabugan kasi magkano rin eh, di ba? Ubus. Hindi biro magpagawa niyan. Kaya Sayang. nga eh. Imbis na ini-enjoy mo yung lakyan. Yun nga eh, totoo. Nasa gawaan. Kadalasan ganun ang Subaru eh. Kadalasan nasa gawaan, no? Gawaan. Kesa nasa kalsada. Yan yung langis na, boss. Langis. Kulan. Ito, magagamit pa daw sa truck. Pwede pa yan, gagamitin namin sa truck. Basta yan lang yung laman, walang ibang kahalo. Ito, wala na to, dispose na to. Okay, update guys. Ito, tinatanggal lang yung seal. Medyo matigas kasi yan dahil bago pa. Stock na crankcase ang gagamitin natin kasi hindi ako bumili ng oil pan. Na-research ko kasi na hindi ko pa masyadong kailangan ng oil pan, lalo kung hindi naman ako magta-track use. Ito nga pala, isa sa mga upgrades na ginawa ko, AEM na drop-in air filter. Dry flow siya, hindi siya kailangan lagyan ng ng oil. Next na i-upgrade natin itong hose, yung MAF na hose. So far yan pa lang ang bala kong gawin with regards sa intake. Ayoko pa magpaka-drastic na na modification kasi kailangan i-tune na siya kapag ibang klaseng intake na yung pinalit. Kung makikita nyo naman na lahat ng mga upgrades na ginagawa natin, meron siyang basis. Hindi siya more on power gains, pero inuna ko kasi yung reliability muna. Basically, nire-ready lang muna natin itong machine, itong kotse na to, bago tayo mag-excessive tuning or something. With regards naman sa brakes, baka nagtataka kayo ba't hindi ako nagpapalit ng brakes. Malaki na ang brakes ng stock na STI. Kasi kapag magpapatulin ka, siyempre dapat mag-ready ka rin sa pampatigil mo, which is yung brakes. Eh, hindi pa niya kailangan ng brake kit kasi sobrang laki naman ng nito, 6 spot ang kanyang brakes.
Ulit nga boss, saan ba banda yun? Ito. Ayan. Kaya lang napunasan na natin eh, yung mga langis. So kapag nag-AOS, dapat walang ganon. Hangin lang talaga. Hangin lang siya. Kaya air oil separator. Sineseparate yung oil. Gulat nga rin ako eh, sa picture, ang liit niyan eh. Ang laki pala, tsaka ang bigat. Ang laki na ito. Ang bigat eh, no? Ito yung stock bypass valve. Gasket niya guys, Grimspeed. Ang pinalitan na namin yung pinaka bypass valve. Stick tayo sa stock na tubing guys, stock na hose. Oh, 2020. Ano to? Parang ginulpo. Bakit? Ano ba dapat yan? Malambot? Malambot, sobra dapat. Pag ginanon mo, parang hose. Oh? Parang plastic. Ibig sabihin, Hindi ko palitin sure na. kung original niya Na ganyan. na ganyan na. Kasi yung nabibili namin na bago, Oh. malambot talaga. Bago Oh? Ewan ko lang to kung ganito talaga ginawa. Makakatok mo eh, no? Parang plastic na eh. Para niya dito guys, oh. Ito mapipisil mo talaga eh. Malambot. Ito makakatok mo eh, oh. Oh, pang caroling na yun eh. Before, gas. After, mas maitim, mas makintab, mas pogi, mas malambot, mas usable yan. Okay, so ito yung kasamang screw at washer ng coil rod. So napansin namin, medyo maliit siya. So ang recommendation ni Mr. DIY Mechanic, ito yung gamitin, yung stock. Yung stock guys, mas malaki yung washer niya. So yung kapit niya mas okay, mas dapat. So ito yung difference ng dalawa. Ang liit, ito mas malaki. First start natin using our all mods. Yung yellow na yan, that's the windshield wiper sensor. Kahit puno siya, umiilaw siya eh. So papadisable na natin yan.
Okay, next mode na tayo. OLM. Third brake light.